Tayo po ay may special na gawain sa gabing ito at yun po ay ang atin pong communion. At makibukas po tayo sa ating pong Bible, if you have your own Bible, sa libro po ng 1 Corinthians chapter 11. So, mga kapatid, sabi po dito sa verse 27, so anyone who eats this bread, verse 31, sabi po dito, but if we would examine ourselves, we would not be judged by God in this way. Yet when we are judged by the Lord, we are being disciplined so that we will not be condemned along with the world. No? So, pinapaalala po sa atin mga kapatid na sabi po ng Panginoon that whenever we eat the bread and drink the cup dito po sa ating pong communion, ay kailangan po nating i-examine po ang ating mga sarili. Paano po natin i-check ang ating mga sarili sa anong mga bagay? So whenever we have our communion, mga kapatid, inaalala po natin ang kamatayan ng Panginoong Hesus. No? Inaalala po natin na siya ay namatay sa krus at namatay siya dahil walang ibang pwedeng magligtas sa atin. Siya lang. At sino man yung nagtiwala sa Panginoong Hesus ay maliligtas. Mayroong kaligtasan. Saan ba tayo naliligtas? No? Ang mundo po ay naging makasalanan sa Diyos. At sabi ng Bible, wala kahit na isa mang makakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ibig sabihin kahit tayo gaano kabait, hindi natin kayang abutin ang pamantayan ng Diyos para tayo po ay maligtas. So ibig sabihin mananatiling makasalanan ng tao at walang kahit na sinong pwedeng pumasok sa kaharian ng langit dahil sa kasalanan natin. So, sometimes if we look at people, sabihin po natin na parang siya mas mabait kaysa sa akin. No? Pero sa harapan ng Panginoon ng kasalanan at pagiging, yung paglabag sa Diyos, pagsuway sa kanyang mga utos ay kasalanan. Maliit man ito at malaki. Hindi ito magbibigay sa atin ng passes papunta sa langit. So, ibig sabihin mga kapatid, kahit na anong sikap ang gawin natin para tayo ay maging malinis at maging worthy para sa kalangitan, hindi po tayo magiging worthy sa kalangitan. No? Ang ating pong Diyos sa Bibliang ito ay nagsasabi na ang tao pag namatay may dalawa lang destinasyon. Langit o impyerno. No? Kahit na anong klase po yung libingan na paglagyan sa atin, after ng katawan mo mabari, no? After na ikaw ay malagutan ng hininga, kahit kapatugtugan papunta sa sementeryo, ikatayan ka ng ilang baka, hindi po ito magliligtas sa atin. Ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan lang ng Panginoong Hesus. Walang kahit na ano na offering ang pwedeng magligtas sa atin. So ang Panginoong Hesus, dahil siya lang ang pwedeng magligtas, mga kapatid, binigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Bakit siya lang ang pwedeng magligtas? Kasi siya lang yung righteous. Siya lang yung pwedeng magbayad kasi siya lang ang walang utang. No? Kinuha niya lahat ng ating mga utang na kasalanan at ipinakos siya sa cross. Isang beses para sa lahat. Ngayon, malapit ng magpasko, people are celebrating the Christmas. Pero minsan mga kapatid, nakakalimutan nila na kailangan nilang tanggapin si Jesus kasi yun yung meaning ng joyful celebration ng Christmas. Yun po yung meaning ng celebration ng Christmas, no? Without the Lord Jesus, we should not celebrate Christmas kasi wala ka pa sa Panginoon. If you are with the Lord Jesus, you can celebrate Christmas every day of your life. Kasi ikaw ay tunay na makakapiling ng Panginoong Hesus. At
tayo po bang lahat dito ay tumanggap na sa Panginoong Jesus as your Lord and personal Savior? Tinanggap na po ba natin siya? Amen? So, sa inyong mga sarili mga kapatid, you know kung tinanggap niyo ang Panginoong Jesus bilang iyong Savior at Panginoon ng buhay mo. At kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus, makisaya at makiselebrate ka sa communion na to. Ito po ay pinagdidiwang natin to remind ourselves na babalik ang Panginoong Jesus sa takdang panahon para tayo kunin, para tayo ay dalhin kung nasaan siya. Sabi niya sa libro ng John, aalis muna ako at ipiprepare ko ang lugar para sa inyo. Babalik ako at ipagsasama ko kayo. At kung nasaan man ako, doon din kayo. So hindi po niya tayo ihiwalay sa Kanya. But without the Lord Jesus, you will be in hell. So kayo po yun mga kapatid. Tayo po ang magdedesisyonan. Personal po yun na desisyon. And we know that. And salamat sa Panginoon dahil binigay niya ang sacrament po ng Lord's Supper. We are doing this para patuloy na maalala natin ang kagandang loob ng Diyos. Ang perfect sacrifice ng Panginoong Jesus para tayo ay patuloy na magtiwala sa Kanya. So, pansamantala po tayong yumuko at manalangin. Panginoong Jesus, Ama na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng Panginoong Jesus, kami po ay lumalapit sa oras na ito sa inyo. Bilang inyong mga anak, nagpapasalamat kami dahil minsan pa, Lord, kami po ay nagse-celebrate ng communion, Lord, yung Lord Supper, na ginagawa po ito namin, O Diyos, to remind, for us, Panginoon, to be reminded na tunay nga po, O Diyos, kami ay inyong niligtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, O Lord God. Dilinis at tunay na binigyan ng buhay na walang hanggan, pinangakuan ng buhay na walang hanggan. At alam namin ang pangakong yan, Panginoon, ay totoo at tapat kayo, Diyos, upang tuparin ang inyong pangako. Ama, patawad po na minsan sinisikap po namin sa aming mga sarili na iligtas namin ang aming sarili. Ngunit, O Lord God, kayo po ang aming tagapagligtas. At kung ano man po ang mga nagawa naming kasalanan sa inyo, mga hindi pagtitiwala sa inyo, Lord, ano man pong pagsalangsang na nagawa namin, pakalinisin niyo po kami, Panginoon, so that the way we are going to receive, Panginoon, ito pong communion na to, ay tunay nga pong magiging worthwhile, Panginoon, ang aming pong pagtanggap. We come into you, Panginoon, and with a sincere heart, O Lord God, we come unto you, at tunay nga po, Panginoon, na pinagkakatiwala namin ang buhay namin sa inyo. Salamat sa kaligtasan, O Lord. Salamat po. Salamat sa pagpapatawad, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, mga kapatid, sino bang partner ni Ate Nimpa? Si Ate Bel na lang. Pakikuha po natin yung bread and wine. Tayo po ay tumayo, mga kapatid. Itaas po natin ang tinapay. For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." Panginoong Jesus, maraming salamat po sa inyo. At tunay nga po na
kayo, Diyos, ay pinapaalala niyo sa amin na nabayhubay ang inyo pong katawan sa krus para sa aming kaligtasan, O Lord God. At salamat dahil binigyan niyo po kami, Panginoon, ng gawain ito upang ipaalala sa amin na kami, Panginoon, ay iniligtas ninyo sa krus, sa inyong pagkapako, O Diyos. Salamat po. Tunay nga pong kayo ay aming sinasamba, pinapupurihan sa inyo pong ginawa, O Lord God. Thank you, O Lord Jesus. As we eat this bread, we remember, O Lord God, what you have done on the cross, O Lord. Thank you. Let's eat the bread. Let's lift the wine. In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it." Panginoong Jesus, maraming salamat po muli. Dahil tunay nga po sa pamamagitan ng wine na ito, ipinapaalala niyo po, Panginoon, na sa pagkapako niyo sa krus, dumanak ng inyong dugo para, Panginoon, maging selyo sa inyo pong ibinigay na sakripisyo para sa amin. Salamat, O Diyos, sa makapangyarihan niyang dugo, banal na dugo na tunay na nagpabanal sa amin. Tunay nga pong sa amin pong pag-inom nito, inaalala po namin, Panginoon, ang kompletong pagbibigay, O Diyos, ng sakripisyo, ng kaligtasan, ng kabayaran ng aming mga kasalanan, O Diyos. Salamat po, tinupuri, dinadakila ka po namin. Panginoong Jesus. Let's drink the wine. For in every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again. Let's pray. Banal na Diyos, Ama namin makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po na tunay nga pong kayo, God, ang nagbigay sa amin ng oras na ito na i-celebrate, O God, ang kaligtasan na mayroon kami. Dalangin namin sa aming paglakad sa bawat araw, kahit ano po ang aming sitwasyon, O Lord God, sa buhay namin. Patuloy namin kayong pupurihin, O Lord God, dahil alam namin na wala pong ibang mas mabuti kundi yung hintayin namin, Panginoon, ang buhay namin sa inyo pong presensya. Dalangin namin, O God, na tunay nga pong sa lahat ng aming pagdedesisyon at pagpili, patuloy ka po namin pipiliin dahil kayo po, Panginoon, ang nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pagkikipisan ng Banal na Espiritu. Amen. Amen.